Isipin mo ito, mag-isa kang bumiyahe sa isang liblib na lugar sa Japan. Walang signal, walang tao, tahimik ang paligid. Habang naglalakad ka sa isang makitid na daan sa bundok, unti-unting dumidilim ang langit. Tapos, biglang may isang taong nakatayo sa unahan mo. Hindi mo siya kilala, hindi siya nagsasalita. Nakatingin lamang sa'yo at sa loob ng ilang minuto, magbabago ang lahat. Isang simpleng bakasyon ang mauuwi sa isang brutal na krimen. Isang babae ang natagpuang patay malapit sa isang lihim na hot spring sa Bipo. Walang saksi at halos walang ebidensya. Paano nga ba nalutas ang kasong tinatawag na Bipo Secret Hot Spring Murder? Sa Japan, may mga tinatagong hot spring na tinatawag na mito sa gitna ng kabundukan at makakapal na gubat. Ilan sa mga ito ay matatagpuan sa Bipo, isang lungsod sa gitnang bahagi ng Oita Prefecture sa Kyushu, Japan. Mayroon itong 8 pangunahing hot spring area at isa ito sa may pinakamaraming bukal ng mainit na tubig sa buong Japan. Tinatawag pa nga itong lugar kung saan magkasama raw ang impyerno at pagpapagaling. Matagal na itong pinapangarap puntahan ng maraming biyahero. Kadalasan malayo ang mga lugar na ito sa ingay ng syudad. Wala ring malapit na mga sikat na tourist spots o mataong lugar sa mga ito. Madalas, wala ring signal ng cellphone. Ang makikita mo lang ay ang mga lumang kahoy na bahay at ang mga hot spring na napapalibutan ng hamog. Sabi nga nila, kapag naliligo ka rito, parang pansamantala kang mawawala ng mga problema. Ramdam mo ang katahimikan ng kalikasan at parang nililinis nito ang iyong isip at katawan. Pero sa kabilang banda, isang nakakakilabot na krimen ang magaganap dito. Noong September 4, 2010, bandang 9:15 ng umaga, may isang taong naglalakad papunta sa isang liblib na hot spring area na tinatawag nilang Tsurumi Onsen. Habang dumadaan siya sa masukal na lugar, bigla niyang nakita ang bangkay ng isang babae. Agad nga siyang tumawag sa pulisya. Mabilis namang dumating ang pulis at sinimulan ang investigasyon. Hindi nagtagal, may nakita silang isang sakyan na nakaparada sa bundok. Mga 200 meters lang ang layo mula sa pinangyarihan. Nakasara ang lahat ng pinto nito. Dahil bihira ang dumadaan sa lugar na iyon, pinaghinalaan ng pulisya na pag-aari ito ng biktima. Sa pamamagitan ng plaka ng sasakyan at itsura ng katawan, mabilis nilang nakilala ang biktima. Siya ay kinilalang si Hiromi Yokote, 28 taong gulang, isang nurse na mula sa Kobe, Hyogo. Nakipag-ugnayan naman agad ang pulisya sa pamilya ni Hiromi. Ayon sa kanyang ina, mahilig siyang mag-travel na mag-isa lalo na sa mga hot spring. Ginamit niya ang kanyang bakasyon para sa road trip sa Kyushu simula noong August 28, 2010. Habang nasa biyahe, palagi siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Nagpapadala siya ng mga larawan at updates tungkol sa kanyang mga pinupuntahan tulad ng Fukuoka, Miyazaki at Kagoshima. Ngunit pagsapit naman ng August 31, nagpadala siya ng mensahe na pupunta siya sa Bipo kinabukasan at iyon na nga ang huli nilang komunikasyon. Pagkatapos nga noon, hindi na nga siya muli pang nakontak ng kanyang pamilya. Sa investigasyon ng pulisya, napansin na nawawala ang kanyang cellphone, wallet, lisensya at ilang pang mga gamit. Posibleng ninakaw ang mga ito. Nang matagpuan ang kanyang katawan, naka-t-shirt siya sa itaas pero underwear na lang ang nasa ibaba. Wala namang ebidensya ng sexual na pag-atake sa biktima. Ayon sa pamilya, nakasuot siya ng dilaw na palda nung umalis siya pero hindi na ito nakita ng mga pulis. May nakita ring bato na may dugo sa pinangyarihan ng krimen. Sa autopsy, nalaman na may pinsala ang kanyang bungo at may 3 bali sa leeg at buto sa ilalim ng kanyang dila. Ipinakita ng resulta na malamang sinakal siya mula sa harap gamit ang 2 kamay hanggang siya ay mamatay. Tinatayang nangyari ang krimen nung gabi ng August 31. May nakuha ring kaunting DNA ng isang lalaki sa leeg at t-shirt niya, pero hindi pa tiyak kung ito ay mula sa suspect. Base sa lahat ng mga ebidensya, pinaniniwalaan ng pulis na inatake ang biktima nang wala siyang kaalam-alam. Itinuring ang kaso bilang isang pagpatay na may layuning pagnakawan.
Nagpadala ang pulisya ng humigit kumulang 130 na katao para hanapin ang salarin. Pero kakaunti lang ang lead na nakuha nila. Bago tayo magpatuloy, mahalagang kilalanin muna natin ang biktima. Si Hiromi Yokote ay ipinanganak noong 1981 sa Somoto, Yoko. Pagkatapos ng high school, nag-aral siya sa isang nursing school at naging lisensyadong nurse. Nagtrabaho siya sa isang ospital sa Akashi at noong 2009, lumipat siya sa isang malaking ospital sa Kobe bilang ward nurse. Ayon sa kanyang mga katrabaho at pasyente, mabait, maalaga at mahusay siya sa kanyang trabaho. Pinagkakatiwalaan siya ng maraming tao at mataas ang tingin sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Sa kanyang libreng oras, mahilig siyang magpunta sa mga hot spring at mag-road trip. Kaya naman nagplano nga siya ng isang linggong bakasyon para libutin ang Kyushu gamit ang kanyang sasakyan. Ito ang unang beses na gagawa siya ng ganitong kalayong solo na travel. Noong August 28, 2010, sinimulan niya ang kanyang biyahe gamit ang isang maliit na kotse. Kahit mag-isa siya, sinigurado niyang lagi siya nakikipag-ugnayan sa pamilya. Halos araw-araw nga siya nagme-message sa kanyang ina para sabihin kung nasaan siya at kung ano ang plano niya sa susunod na araw. Pero kahit ganun, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ng kanyang lola sa kanyang kaligtasan. Isang araw, tinanong ng kanyang lola si Hiromi kung ligtas ba talaga para sa isang babae ang maglakbay ng mag-isa. Paano raw siya magpapalit ng damit, saan siya maglalaba. Marami nga siyang alalahanin. Pero kalmado lang sumagot si Hiromi. Sinabi niya nga sa kanyang lola na may washing machine naman sa business hotel, kaya't wala raw dapat na ipag-alala. Sa kanyang biyahe, madalas nga siyang tumutuloy sa mga murang business hotel. Mula roon, pinupuntahan niya ang mga kalapit na hot spring at mga pasyalan. Noong August 29, napunta siya sa Sakurajima sa Kagoshima at nagpadala pa ng litrato sa kanyang ina na may bulkan sa likod. Kinabukasan, nakarating naman siya sa Miyazaki at nagpadala ulit ng litrato sa harap ng gusali ng prefecture. Nang gabi ding iyon, bandang 10:00, nag-text naman siyang nasa Miyazaki na siya at balak na pumunta sa Bippo kinabukasan. Isa sa mga pinaka-importanting destinasyon niya ay ang mga hot spring sa Bippo. Pero matapos niya magpadala ng mensahe kinaumagahan na paalis na siya papuntang Bippo, bigla na lamang siyang hindi na makontak ng kanyang ina. Ang Kasan-no-yo ay isa sa 3 sikat na lihim na hot spring sa Bippo. Matatagpuan ito sa kanlurang bahagi ng Myoban Onsen sa gilid ng bundok. Wala itong pasilidad, walang bantay, walang palitan ng damit at wala ring ilaw. Pero kahit ganun, madalas pa rin itong banggitin ng mga travel guide kaya dinarayo pa rin ng ilang tao. Tulad ng ibang liblib na hot spring, kakaunti lang ang pumupunta dito sa araw at sa gabi ay halos wala na talagang tao. Madilim din ang daan papunta rito at halos walang dumaraan. May mga nagsasabing maganda raw ang tanawin sa gabi, kaya't may mga ilang biyahero pa rin ang sumusubok na pumunta kahit madilim. Pero malinaw na hindi nga ito ang lugar na basta-basta pupuntahan ng walang paghahanda. Sa katunayan, may mga naitala ng insidente rito noon, tulad ng mga sasakyang binabasag ang bintana at ninanakawan. Dahil dito, may mga babala na sa daan papunta roon tungkol sa pag-iingat laban sa nakawan. Meron ding ilang mga taong pumupunta roon na may masamang balak, tulad ng palihim na pagkuha ng mga video ng mga babaeng naliligo. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang mga lokal lalo na ang mga babae ay halos hindi pumupunta roon ng mag-isa. Pero si Hiromi na galing sa ibang lugar na mahilig sa hot spring, malamang ay hindi nga alam ang mga panganib na ito at nagpunta roong mag-isa. Sa imbestigasyon, sinuri ng pulisya ang mga CCTV sa mga daan papunta ng hot spring. May nakuha naman silang mahalagang video mula sa isang gasolinahan na 4 na kilometro ang layo. Makikita sa video na bandang 6:15 ng gabi noong August 31, may isang maliit na sasakyan na papunta sa direksyon ng hot spring. Base sa itsura ng sasakyan at bahagyang nakitang plaka, pinaniniwalaan ng pulis na ito ang sasakyan ni Hiromi. Nung malapit na nga ang paglubog ng araw, bandang 6:30 ng gabi, ibig sabihin, nang pumasok siya sa bundok, papadilim na ang paligid. Ayon nga sa mga pulis, posibleng nagmaneho siya sa isang madilim at walang ilaw na daan. Ang video na ito ang huling beses na nakita si Hiromi sa publiko. Sa totoo lang, dahil may mga nangyari nang krimen sa lugar na iyon, naglagay na dati ang pulisya ng 2 CCTV sa daan papunta sa hot spring. Pero
Ang isa ay sinadyang putulin ang cable. Ang isa naman ay gumagana pa pero wala namang nakuhang malinaw na kahina-hinalang tao o sasakyan. Kahit nga anong gawin ng pulisya, kulang pa rin ang kailang ebidensya. Maliban nga sa malabong video, wala rin silang iba pang nakuhang lead. Sinuri rin nila ang personal na buhay ni Hirumi. Ayon sa investigasyon, mabait nga siya, tahimik at simple lang ang buhay. Wala siyang kaaway, walang problema sa pera at wala ring issue sa relasyon. Sa madaling salita, walang malinaw na dahilan na may gustong pumatay sa kanya. Dahil dito, naniniwala ang pulisya na hindi ito planadong krimen. Posibleng bigla ang desisyon ito ng sospek, isang krimen na nangyari sa pagkakataon lang. At dahil nga dito, lalo pang naging mahirap ang investigasyon. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, tumigil ang usad ng kaso. Pero makalipas ang eksaktong 1 taon, may lumabas na hindi inaasahang lead, isang bagong impormasyon na magbibigay ng pag-asa para maresolba ang kaso. Makalipas ang eksaktong 1 taon, may lumabas na hindi inaasahang lead, isang bagong impormasyon na magbibigay ng pag-asa para maresolba ang kaso. Ang nakakagulat, ang lead na ito ay hindi galing sa mismong investigasyon ng kaso, kundi sa ibang krimen. Noong May 20, 2011, may isang lalaking naaresto sa Kawasaki, Kanagawa dahil sa pagnanakaw at pananakit. Pumasok siya sa bahay ng isang babaeng empleyado. Ninakaw niya ang wallet nito na may lamang 19,000 yen o humigit kumulang 7,000 pesos at sinaktan ang biktima sa mukha. Ang pangalan ng lalaking ito ay kinilalang si Kenji Ando, 33 taong gulang, at dati na rin siyang miyembro ng isang kriminal na grupo. Habang iniimbestigahan siya, may nadiskubre ang pulis. May isang numero ng cellphone na ginamit niya na pansamantala, at ang numerong iyon ay pag-aari ni Hirumi. Mas lalo ngang naging kahina-hinala dahil ginamit niya ang numerong iyon ilang araw matapos mamatay ni Hirumi. Dahil dito, itinuring si Ando bilang pangunahing sospek sa kaso. Agad ngang kumuha ng DNA sample ang pulisya mula sa kanya. Lumabas sa resulta ng DNA test na ang sample ng isang lalaking nakuha mula sa damit ni Hirumi ay eksaktong tumugma sa DNA ni Kenji Ando. Dahil nga sa matibay na ebidensya, napilitan si Ando na umamin na siya ang pumatay kay Hirumi. Base sa kanyang salaysay, mabilis na nahanap ng pulisya ang ginamit niyang kasangkapan sa krimen, isang wrench. Nadiskubre din ang bag ni Hirumi, kasama ang kanyang cellphone at iba pang mga personal na gamit na nawala noong araw ng kanyang pagkawala. Noong August 31, eksaktong 1 taon matapos ang krimen, opisyal na inaresto si Kenji Ando dahil sa kasong pagpatay. Si Kenji Ando ay ipinanganak noong taong 1978 sa Oita City. Pagkatapos niya magtapos ng high school, nagtrabaho siya sa isang construction company. Sa simula, maayos naman ang takbo ng kanyang buhay at trabaho. Pero nagbago ang lahat noong November 2003 nang maaresto siya dahil sa kasong pangingikil. Dahil dito, nawalan siya ng trabaho at kalaunan ay nakulong matapos mapatunayang guilty. Habang nasa kulungan, doon niya nakilala ang mga miyembro ng isang kriminal na grupo. At pagkalaya niya, tuluyan na nga siyang sumali sa kanila. Pero ayon sa mga nakakilala sa kanya, hindi siya bagay sa ganitong klase ng buhay. Mahina ang loob niya at kulang sa tapang na karaniwang meron ang mga taong nasa ganitong mundo. Dahil dito, sinubukan niya nga magbago. Pero patuloy pa rin ang koneksyon niya sa kanyang grupo. Nagtrabaho nga siya sa isang construction company sa Kawasaki. Umaasa nga makakabalik siya sa normal na pamumuhay. Noong March 2009, sinabi niyang gusto na nga niyang tuluyang kumalas sa kriminal na grupo at magsimulang ulit. Pero kasabay nito, nagkaroon naman ng problema sa kanyang pamilya. Noong June ng parehong taon, namatay ang kanyang ama. Ilang buwan lamang ang lumipat ang kanyang ina sa Bipo para doon nga sila manirahan. Dahil dito, pansamantalang tumira si Ando sa Bipo mula June 2010 hanggang September 2010. At dito na nga nangyari ang mismong krimen. Sa panahong iyon, hirap na hirap siya sa pera. Dahil hindi na siya nakakapagbayad ng mga utang, naputulan siya ng linya ng kanyang cellphone noong August. Kilala rin siya sa pagiging mahilig sa babae at alak. Sa trabaho naman niya, kilala siyang magastos at madalas na humihingi ng advance na sweldo para lang may panggastos sa alak at babae. Dahil dito, palagi nga siyang kapos sa pera.
Madalas din siyang gumamit ng sasakyan ng kanyang ina at mag-ikot-ikot kung saan-saan. At sa isa sa paglalakbay niya ngang iyon, hindi niya inaasahang may makakasalubong siyang magbabago ng kanyang buhay at sisira sa buhay ng iba. Noong August 31, habang papunta nga sa isang liblib na hot spring, nagtagpo ang landas ni Kenji at Hirumi. Isang pagkakataon na magbabago ng lahat. Makitid at hindi nga simentado ang daan papunta roon. Dahil dito, posibleng ang bumaba si Hirumi mula sa kanyang sasakyan para tingnan kung kaya pang daanan ang kalsada. Naiwan ang kanyang kotse sa lugar kung saan ito kalaunang natagpuan. Sa parehong oras, dumaan nga si Kenji gamit ang sasakyan ng kanyang ina at nalampasan niya si Hirumi. Pero hindi siya nagpatuloy sa kanyang pagmamaneho. Huminto nga siya sa unahan at naghintay. Habang naglalakad papalapit si Hirumi, sinubukan pa nga siyang kausapin ni Kenji. Pero hindi siya pinansin ni Hirumi at nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. At doon na nga nagsimula ang lahat. Bigla na lamang nga nagbago ang kilos ni Kenji. Mula sa likod, sinunggaban niya si Hirumi at sinakal. Hinila niya rin ang palda nito upang subukang sexual na abusuhin. Pero hindi nagpatinag si Hirumi. Lumaban siya. Sumigaw. Sinubukan niya nga makawala kay Kenji. At dahil dito, hindi nga natuloy ni Kenji ang sexual na abusuhin ito. Pero hindi roon nagtapos. Sa halip nga na tumigil, lalo pa ngang lumala ang sitwasyon. Kinuha ni Kenji ang dala niyang wrench at doon nga ay paulit-ulit niyang hinampas si Hirumi sa ulo hanggang sa tuluyan na itong mawala ng buhay. Pagkatapos ng krimen, kinuha niya ang bag ni Hirumi. May laman itong cellphone, humigit kumulang 30,000 yen o 14,000 pesos at iba pang gamit na aabot sa kabuang halaga na 165,000 yen o 50,000 pesos. Pagkatapos, iniwan niya ang bangkay sa damuhan sa gilid ng daan at tuluyan na nga siyang tumakas. Matapos ang kanyang krimen, ginamit ni Kenji Ando ang ninakaw niyang pera para bayaran ang kanyang mga utang. Hindi pa nga doon natapos. Kinuha niya ang SIM card ng cellphone ni Hirumi at inilagay niya ito sa sarili niyang cellphone. Ginamit niya pa ito sa internet bilang contact number na parang wala lang nangyari. Pero kalaunan, natakot din siyang mahuli kaya tumigil nga siya sa paggamit nito. Noong unang bahagi nga ng September, bumalik siya sa Kawasaki at nagtrabaho ulit sa construction company. Sa loob nga ng halos isang taon, nagpatuloy ang kanyang bisyo sa alak at pambababae. Hindi pa rin nga naging maayos ang kanyang buhay. Akala niya nakatakas na nga siya sa kanyang ginawang krimen. Pero hindi pa nga doon nagtatapos ang lahat. Kalauna, nasangkot nga siya sa isa pang krimen ng pagnanakaw at pananakit sa isang babae. At dito na muling nabuksan ang kaso ni Hirumi. Dito na rin nagsimulang mabuo ang mga piraso ng katotohanan. Kinasuhan nga si Kenji Ando ng pagnanakaw, pagpatay at pagtatapon ng bangkay. Sa korte, inamin naman niya ang karamihan sa paratang. Pero sinubukan pa rin niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon sa kanya, ang balak niya lang daw ay magnakaw. Wala naman daw sa kanyang plano ang pumatay o gumawa ng masama. Nadala lang daw siya ng galit at emosyon. Humingi rin siya ng tawad sa pamilya ng biktima. Pero nang tanungin naman siya kung kailan niya naisipang pumatay, bigla na lamang itong nagalit. Sumigaw, nagwala, at halos magulo ang buong courtroom. Para nga sa prosekusyon, malinaw ang lahat. Ang lakas ng pagkakasakal niya sa biktima ay patunay na intensyon niyang pumatay. At ang ginawa niyang paghila sa damit ng biktima ay nagpapakita ng kanyang masamang balak. Dahil dito, hiniling nga nilang hatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Sa kabilang panig, iginiit naman ng depensa na wala itong plano at nangyari lamang ang lahat sa isang iglap. Humingi nga sila ng mas magaan na parusa, pero hindi naman naniwala ang korte. Noong March 14, 2012, hinatulan nga si Kenji Ando ng habang buhay na pagkakakulong. Ayon sa hukom, malinaw na inatake niya ang biktima para sa pagnanakaw at masamang balak at mabigat na krimen. Wala rin nakitang dahilan ang korte para pababain ang kanyang parusa. Nakakalungkot isipin ng isang simpleng babae na katulad ni Hirumi na may pangarap, may pamilyang naghihintay at gusto lamang makaranas ng saya ng paglalakbay ay nakaranas ng ganito. Ang gusto lamang niya ay magpahinga, lumayo sa pagod ng araw-araw at kahit sandali maging masaya. Pero sa isang iglap, sa isang maling pagkakataon, nakasalubong niya ang taong sisira sa lahat.
Sa isang biyahe na dapat ay puno ng alaala, naging huling kabanata ng kanyang buhay at ang kalayaan na hinahanap niya sa paglalakbay mag-isa ay nauwi sa isang katahimikang hindi inaasahan ng lahat. Paalala sa kasong ito, maging maingat po tayo sa ating mga gagawin. Maraming salamat po sa palaging panonood ng aking video. Kung mahilig po kayong manood ng mga crime stories, i-like nyo na po ang video ito. Mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel. At mag-share na rin po kayo ng inyong opinion patungkol sa kwento sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Ako po si Denise at see you in my next video.